Kami lumalapit sa inyo ngayong araw na dito sa aking kulit pa. Makaroon ko rin ng Sunday School na mapulit kayo po at patuloy Lord God na turo sa amin ng ito rin mga salita. Huwag ko rin at gusto ko rin sabihin na po rin ito ko rin. Ay aming intindihan Lord God. So I pray. Amen. So, saan po natin sa ating mga Bible? Mark 10 verses 42 hanggang 45 po. I put it on Mark 10 verses 42 hanggang 45. And Jesus called to him and said to them, "You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be among you, but whoever be great among you must be your servant, and whoever would be the first among you must be a slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to serve his life as a ransom for many." Purihin po Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So, yung ating pong pag-aaralan ngayon is yung profile of a leader, the desire to serve, the leader's desire to serve. So, meron akong question po dito. Yung question po, if you could be any famous leader or person, who would you choose and why? Kung tayo ay magkakaroon, kung ikaw ay magiging isang tao, kahit sino tao, or any leader na nasa isip ko, bakit siya yung pipiliin mo? Ano tayo? Random po. Sino dito yung may pili po ba? Pamili na tayo. Sige po. Roll call tayo. Roll na tayo. Sige, Tijari, ikaw. Leader. Kahit sinong leader natin. Kung magiging isa kang leader, sinong gusto mo? At bakit? What goes na? Philippines. Leader, ang hirap po. BBM. Maraming karton. Kahit sinong leader. Si ano na lang, si ate na lang. Kasi nakaka-inspire ko si ate. Si ate A. O sige, dahil tinawag po si ate, ikaw ate A, ano yung, kung magkakaroon ng ano? Ako, yung leader na nilililook up ko, bukod kay Pastor, yung leader namin sa missions. May isa po kaming leader sa missions, former multi-millionaire siya. Sobrang yaman niya. As in, sa taga Shanghai, China. Hindi siya contractor. Pero ang nangyari, ang kwento po nun is, kaya po sila nakilala kasi naging Christian sila. Tapos, tinalikuran niya lahat ng multi-millionaire business niya. Tapos, naging missionary siya. Tapos, ngayon, dahil yung mga anak niya, yung Christian school nila, sobrang underground. As in, siya, sa gitna siya ng mga apartment na normal lang ng tao nakatira. Pero may church dun sa gitna. Parang gano'n. Tapos naka-playground. Yung sa mga bata, naka-playground lang na mat. Para hindi sila marinig. Tapos sobrang silent lang nung, pero may drums sila, meron sila, may instrument sila. Pero alam mo ba yung size nun? Dito lang, hanggang dyan. Yun lang yung church nila. Tapos, pinuntahan namin kasi yung isang branch ng church nila sa Vietnam. Maiyak ka talaga. Kasi pag naranasan mo na underground sila, wala silang kalayaan na buhay. Pag
nagbabakasyon sila dito, pag nagbabakasyon sila dito sa Pilipinas, sasabihin nila field trip. Pero, mag-mission sila. Tapos grabe yung mga bata, alam mo yung parang si David na kulang na lang ba rin yung damit niya magpuri sa Panginoon. Ganun sila, tapos ang kanta lang nila, give thanks. Parang parang naaantig yung puso ko. Ganun yung leader na nakita ko. Kasi pinalikuran niya ang yaman-yaman nila sa Shanghai, China, pero wala daw makakapantay yung peace tsaka yung satisfaction sa Panginoon. Yun lang. Ang pangalan niya ay Minister Liu. Hindi ko alam kung kaano-ano nila Tita Josie. May Liu, last na po. Si Ate MJ naman, Liu po yun. Nakitawag. Ate MJ, ikaw, kung may leader, kung ikaw ay magiging leader, sinong leader ang gusto mong maging? Wala ako kanina nag-joke pa kay mama ng sagot ko na ako maganda siya. Well, sabi niya po, siguro po kung leader, dito na lang po siguro. Siyempre, medyo mahirap kasi hindi ko pa nag-isip ka na answer. Siguro po sa malapit na lang po si mama. Kay idol sila. Siyempre, leader ng bahay. Walang nangyayari sa bahay na walang sinasabi sa, walang approval ni mama. And wala kasi, di ba, siyempre, nanay talaga ako for me, nanay ako sa akong leader kasi, di ba, paglaki pa lang. Kaya pag ngayon nalaki na ako, na-appreciate ko talaga siya kasi ang hirap na sa kanya, di ba? Iba yung leadership ng kasi talaga nanay na lagi sobrang handsome. Amen. Amen. Ito, Edward po. Ano po ay yung famous na leader ang gusto ko, hindi yung leader ng band. Yun, may band nga din si Big Bro. Siguro po na-encourage ako sa buhay ni Nehemiah. Diba, napag-aralan natin si Nehemiah. So, doon na parang contractor na rin siya kasi builder siya. Builder siya, diba, si Nehemiah. Pero, hindi siya corrupt, di ba? Ang ginawa niya, he sat down, pray, nag-fasted, yung Nehemiah, yung parang gustong-gusto ko na maging leader sa Bible. Parang yung puso niya, dahil sa, wasak yung goal, yung paano nila i-build. No matter what, kasi nakita naman natin ang hirap ng pinagdaanan nila. Gumagawa sila pero meron silang hawak na mas. Kasi anytime nalulusugin sila, sasangkawin sila, lulusugin sila ng masama. Pero nandun kami yung as a leader, nakita natin na yung pangunguna niya, no? At natapos nila yung role, no? Sa tulong ng Panginoon. Yung puso niya nandun. Saka yung as a leader, talagang sumunod sa kanya lahat. No? Yung pinaka-ano ko na dahil sa dedication niya, pagmamahal niya sa Panginoon, pagmamahal niya sa bayan nila, yun po nagtagumpay ng Panginoon. Thank you, Panginoon. Thank you. Hindi po, Big Bro, leader of the band. Bakit? Yung question is, what makes a great leader? Doon po sa mga binanggit natin, diba? Ano ba yung, what makes a great leader? Ano ba yung nakakagawa na, para masabi mo na isang magaling na leader yung isang tao nito? Sa ating pong binasa, mayroong important na sinabi po din na
For even the Son of Man, sabi niya dito sa verse 4, but it shall not be among you, but whoever should be great among you must be a servant. And whoever would be first among you must be a slave of all. So a leader is not self-serving, but a leader must be a servant of all. Doon pumapasok yung idea natin of a servant leader. Mamaya po may mga ipapakita tayong mga examples of the people who are considered sa Bible to be great leaders. They are mga examples po sila na mga tao na nagpakita ng buhay nila na in service of themselves. Katulad na po binigay ng example ni ate, yung isang binigay ng example ni ate, yung leader nila sa kanilang medical mission. Kahit multi-millionaire siya, iniwala niya yung pagiging multi-millionaire niya. Si Ate Janice, sinabi niya si Ate April. Si Ate April po, sa totoo lang, marami na siyang sinasacrifice to be a leader. Ganun po as a mother sa bahay, may mga sinasacrifice yung mga leaders natin. Then, yung mga sinasacrifice nila na ito, hindi yun madali. Hindi siya, sometimes we will sacrifice our finances, sometimes we will sacrifice our physical strength, sometimes we will sacrifice even our own physical body. Yung katawan mo mismo yung isasakripisyo mo. Just to serve others. Not just to be there, but to be there physically and emotionally. That what makes a great leader. To be a servant of all. So ito po yung isang example. Ayan. Yung mga examples po na isang great leader, si Jesus Christ. Alam naman po natin yung kung ano po ang ginawa niya sa Kristo, di ba po? Si Jesus Christ, He was willing to wash His disciples' feet. Nung time na magkakaroon sila ng Lord's Supper. And not just that, He is the creator of all. Alam na ni Lord kung sino tayo, alam na ni Lord kung ano yung mga kakulangan ng mga disipulo niya. And yet, He is still willing to give His life. Ano nga, di ba? There's no greater love than this. But to give your life for a friend, He considered us as a friend even though we are the one who is sinning. Tayo yung nagkakasala, tayo dapat yung maparusahan, pero handa niyang ibigay yung kanyang buhay. Ganun siya na klase ng leader. He was willing to give His life for His church. Handa siyang mamatay para lang maligtas yung kanya sambahan. And He became that great leader. Hanggang ngayon siya pa rin yung head ng ating church. Siya yung greatest leader na makukuha po natin example. He's willing to give everything para lang po sa kanyang simbahan. And truly, dahil po dito, na nagsucceed yung kanyang leadership po, di ba? Kaya po tayo nandito. The next one would be Moses. Si Moses, maraming flaws. Si Moses, pag binasa niyo yung Bible, as a leader, ang daming flaws ni Moses. Nandun yung pagiging painitin ng ulo ni Moses. Nandun yung pag-stutter niya, hindi niya kayang magsalita in all seriousness sa harapan ng maraming tao. Kaya kailangan niya parati si Aaron. But even though gano'n si Moses, one of the greatest things na ginawa ni Moses was that he interceded unto God. Alam niyo po yung intercession niya between God and sa tao ng Israel when God wants to smite the people of Israel. Kasi ayaw na ng Israel sa Diyos eh. Gusto na ng Israel na magrebelde against God. Ayaw na nila sa Diyos. Ayaw na nila dun sa pinaglilingkuran nila. And yet Moses prayed, nabinig ni Moses, hindi ito yung dahilan kung bakit mo kami pinunta dito, Lord. He became the intercessor. Kung mag-gitna siya, that's one of the signs of a leader. A leader can be there and siya yung pumapalagitna. Hindi siya, wala siyang favoritism, kundi meron siyang idea sa pagiging balance. Tulad nga po yung kwento po, si Jesus Christ talaga yung greatest leader of all. Katulad po ng kwento kanina sa babae. Kahit nagkasala yung babae, at sinabi ni Jesus Christ, I would not. Hindi kita husgahan. But go and sin
No more, kasi alam mo, Jesus Christ may forgiveness na eh. Ayun yung pinatanda ni Moses to, sabi niya, Lord, iba yung promise mo para sa akin. Even though si Moses, marami siyang flaws, marami siyang kakulangan, and yet he still considered kung ano yung binigay ng Diyos para po sa akin. Next one would be Nehemiah. Nehemiah worked alongside the people. Rebuilding Jerusalem, nabi nga po ni Tito Edward eh. Practically si Nehemiah ay kontraktor. Pero yung buhay ni Nehemiah sa kontraktor, different sa kontraktor dito sa atin. Kasi yung buhay po ni Nehemiah, doon nga sa Babel, nung nandun siya, he's a king's, ano yung trabaho niya? Cupbearer siya yung taga-tikim. Alam niyo po ba kung gano'n ka-important yun? So, kasi walang ibang ito-trust yung king. So kung saan pumunta yung hari, nandun dapat si Nehemiah. Kung anong kakainin ng hari, ayun din yung kakainin ni Nehemiah. It is such a fabulous and luxurious job. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Iniwanan niya yung trabaho yun. Bakit nagkaroon siya ng burden? Anong burden niya? Nakita niya na yung wall ng Jerusalem bumagsak. Nakita niya yung mga tao sa loob ng Jerusalem ay namamatay. And he became a leader who worked among these people. Siya yung humingi siya ng mga kahoy, siya yung pumupunta, nag-delegate siya ng trabaho. Hindi lang siya nag-delegate, siya rin yung nagmamason, siya rin yung tumutulong sa paggawa. And lastly, Paul served the churches in sacrifice and love. Paul, alam ko natin kung anong ginawa ni Paul. From someone who's high, someone who's a Pharisee, when he learned kung sino si Jesus Christ, when he had an encounter with God, tinalikuran niya lahat yun. From being a Pharisee, anong naging trabaho po ni Paul? Literal natin, maker. Bakit siya kumuha ng ganong klaseng trabaho? Kasi yung church nung time na yun, walang-wala. Bakit niya ginawa yun? Para siya pa yung makapagbigay sa loob ng simbahan. These examples, na pinapakita ko, that ito yung desire pala for a leader's desire to serve. For you to be a leader, meron ka dapat desire not to put yourself first, but to put your people first. Sila yung uunahin mo. Ang uunahin mo ay yung mga tao na pinaglilingkuran mo. Hindi mo papatabain yung sarili mong bulsa, hindi yung papatabain mo, yung mga taong nasa paligid, yung mga taong pinaglilingkuran. And, as a man, tayo po, pag wala yung Panginoon, mahirap gawin yun. Kasi, usually, ang focus natin ang ating sarili. Di ba po? Nasa isip natin, paano ako? Mawawalan ako. Anong mangyayari sa akin? Pero, ang sinasabi po ng Bible, sabi niya, if we decide to serve para po sa ating Panginoon, si Lord, yung bahala po para po sa atin. A true leader does not say, look at me, but asks, how can I help you? Ayun yung tanong nung isang leader po eh. Di ba? Ang tanong po parata is, paano ba ko tama paglilingkuran? Ano bang mapaglilingkod ko para sa iyo? May natandaan po, kalimutan ko yung palabas na, nung bata po kasi kami, meron parating palabas doon sa Sinimawan. Yung mga sundalo kay Robin Padilla yan. Yung kasal nila dun sa isang general nila eh. Sabi niya na pag may atake daw, pag inatake daw sila, ang sabi daw nung, pag may pupuntahan daw sila ng lugar na wala daw kalaban, ang sabihin daw, people follow me. Tapos pag atake daw sila, sasabihin daw nung nung general nila eh, I'll go after you. Hindi daw mauuna. Pero di ba po, ang leader is not someone who would tell you na I'll go after you. Ang parating sasabihin ng leader is follow me. Kaya kung ang naging leader is ikaw yung gagayahin ng mga tao. So, if you do not know how to lead yung pagsaservice ng others and if you do not show people kung paano ba mag-serve, hindi ka po nagiging isang leader.
it's a self-service na yung ano. Ang leadership is something na to ask, paano ba tutulungan yung mga tao nasa under sa akin? Okay? Yeah. What areas of my life do I need to be more of a servant? Ay, yung question dapat na tinatanong natin. Kasi ano po sa atin, in the aspects of our life, in many aspects of our life, meron tayong mga aspects na tayo po ay nagiging leader. Sa bahay, tulad ko na sinabi yung MJ, si Nina, siya yung leader ng bahay nila. Di ba? In our households, in small aspects of our lives, we are a leader. And dito po, sa question na ito, hindi nga tayo leader ng isang malaking gawain, hindi nga tayo leader ng isang grabe ng mga paggawa. But it is important to remember na sinabi nga po ni Lord, di ba? Sa lahat ng bagay, yung maliliit na bagay, ay yung ano niya eh. Yung sort ko nawawala yung buka ko. The small things, yung pinagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay. Kaya, sorry. Paniniwalaan ka rin sa malaking bagay. Ayun. So, kung habang ngayon po, meron pa lang tayong maliliit na leadership position sa bahay natin, in a household, in a work, meron po talagang positions na minsan nagugulat ka, ikaw na lang bigla yung nagiging leader. And sometimes, dahil ikaw po yung nagiging leader, nag-iiba yung attitude or nag-iiba minsan yung point of view mo. But as a leader, sa mga maliliit pa lang po na bagay, ito yung dapat nating tanungin. What areas of my life do I need to be more of a servant? Kasi tulad nga po, yung sinabi kanina, kung maliit pala, napapakita na natin that we are a servant leader sa maliliit na bagay. I know po, na pag lumaki na yan, ganun rin yung pagtatakil natin sa mga malalaki po na bagay. So, wala lang po yung pinaka-memory verse po natin. Sabi ko dito, the greatest among you will be your servant. Sabi po sa Matthew 23 verse 11. A very good reminder po para sa atin that the greatest among us, hindi siya yung magaling na kung ano-ano, pero siya yung magiging servant sa lahat. The servant po. Siya po yung ikaw kinoconsider ng Panginoon na to be the greatest among everyone. Kung pa tayo kung lahat ay nanalangin, yes, Lord, Father God, I pray kami lumalapit sa inyo ngayong araw nito. Lord, I pray nawa, patuloy po Lord na mag-ingat Lord God sa amin sa paghiwa-hiwalay. Ganun din po Lord, may you continue Lord, teach us Lord God how to be a servant leader para po Lord sa inyong po Lord gawain at saka para po Lord magbigay po Lord ng glory sa inyong po Lord pangalan. Just say pray. Amen.